Day of the week, amen? And every Sunday we celebrate. Why? Because God is alive. Amen. We know God is watching us, God is guiding us, and we know whatever trials we face, with God, nothing is impossible. Amen. It can be resolved. There's always a way. Sinasabi, God will always make a way. Amen. At ano po ang series natin, mga kapatid? Ayan. Everybody say fearless. Ayan. And it talks about yung kapag merong mga problema or atake ng bagay ng kadiliman, atake ni Satanas and all the demonic spirits to the Christians, to the children of God, we are fearless. Why? Kasi po napagtagumpayan na ng Panginoon sa krus, no? Ang kasalanan, ang lahat ng mga sumpa, ang lahat ng mga bagay na talagang naghatid ng kapahamakan sa tao. Kaya nga sabi John 3:16, God so loved the world. Sino dito naniniwala mahal siya ng Diyos? Amen. Hindi lang basta mahal ka ng Diyos. God so loved the world, He gave. Meaning kapag nagmamahal ka, nagbibigay ka talaga eh. Amen. You give your time, you give your effort, but God gave His life, His only begotten Son. Sabi doon, sino mang sumampalataya sa Kanyang bugtong na anak, walang iba kundi Panginoong Jesucristo, ay magkaroon ng buhay. Everybody say life. Life. Yes, no? Yung buhay talaga na kasama ang Diyos, dahil siya ang lumikha sa atin eh. Amen. Alam ng Diyos kung ano yung dapat sa atin. Ano yung dapat na pamumuhay, pamamaraan ng buhay natin. At anong mangyayari sa atin dapat para mawala yung takot. Amen. I just want to read some quotes from Dr. Miles Monroe. No? Sabi, fear has a purpose. Everybody say purpose. Ayan. Yung takot po, meron yang purpose. No? Hindi lang yan basta nandyan para pabagsakin ka or what. No? Don't be afraid of your fear. Sabihin mo nga sa katabi mo, don't be afraid of your fear. Parang sa Tagalog yan, huwag kang matakot doon sa kinakakatakutan mo. Ano ba yung bagay na kinakakatakutan mo? No? Bilang bata, di ba, yung mga bata, ako takot ako sa madilim eh. Amen? Yung iba nga kahit medyo may edad na, di ba, natakot sa dilim. No? Ngayon, takot ako sa asawa ko eh. Ibig sabihin, reverent fear. Hallelujah. Amen. So, ibig sabihin, yung mga bagay sa buhay, marami tayong takot pangamba. Amen. No, natakot ka sa future, ng anak mo, paano kaya kung ganyan, no? Paano kaya, baka magka-pandemic na naman. Diba? Mga bagay na nakakatakot. Paano pag bumagsak ang kumpanya, bumagsak ang negosyo, paano na? Ang dami nating anxieties, worries sa buhay. Pero alam nyo ba, God is in control? Sino dito naniniwala? God is still in His throne. God is still in charge. Alam niya kung ano ang nangyayari at kontrolado ng Diyos yon. Don't be afraid of your fear. Use your fear to produce courage. Everybody say courage. Courage. Ayan. No? Katatagan, katapangan. Yung purpose pala ng takot, di ba? Nagpo-produce ito ng katapangan. Kasi hindi ka magiging matapang o matatag kung hindi ka nakaramdam o nakaranas ng takot. Amen. No? Courage is only possible when fear is present. Kaya ka nga nagiging matapang eh, no? Dahil nakaramdam ka ng takot, you need to be strong. You need to have courage. No? You cannot be courageous unless you are afraid. No? Hindi ka magiging matapang, hindi ka magiging matatag kung hindi ka nakaramdam ng takot. Fear gives birth to courage. Yung takot, ang purpose niya, maipapanganak niya yung katapangan, yung katatagan. Amen? Kaya may purpose po ang takot. No? And courage is motivated by faith. Amen? It is because of your faith kaya meron kang katatagan, katapangan. So if you want to be fearless, you must have courage. Everybody say fearless. Fearless. Sino dito gusto talaga niya fearless siya? Humarap sa hamon ng buhay, humarap sa anumang klase, no, ng laban, mapa-spiritual man, no,
kung ano man ang assignment sa atin ng Panginoon, maging fearless ka, you must have courage at kailangan matatag yung iyong pananampalataya. Courage doesn't mean the absence of fear. Courage means to move despite of fear. Kahit meron kang takot na nararamdaman, ikaw ay susulong pa rin. No? Because you have courage. Fear is a sign that you have an assignment from God. Ang ganda po, no? Yung takot, fear, that is a sign na merong pinapagawa sa iyo ang Diyos. Amen po? Merong pinapagawa sa iyo ang Diyos. Sabihin mo, sa katabi mo, merong assignment si Lord sa iyo. Ayan, no? At ang isa sa mga senyales niyan, yung fear, yung takot mo. No? Courage is the ability to do it in spite of the fear. So don't be afraid of your fear. Use it to produce courage. Amen? Basahin po natin. Anyway, by the way, ang title po natin, Be of Good Courage. Everybody read. Be of good courage. Yan. Sinabi po yan sa Bible, no? Be of good courage. Magpakatatag ka, maging malakas ka sa Panginoon. No? Hindi lang to yung nakarelay ka sa nararamdaman mo, kundi nakarelay ka, naka-angkla ka sa Panginoon. Ano po ang sinabi po sa ating verse, no? Sabi po sa Psalm 27 verse 14, kay Yahweh tayo'y magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo ay magtiwala. Sino nagtitiwala sa Diyos dito? Amen. Amen. At sino dito yung gustong mas lumalim pa yung tiwala na sa Diyos? Paano po mangyayari yun, mga kapatid? God wants you, no, to reveal Himself to you. At ang dapat desire natin, to know Him more. Amen? Kinanta natin kanina, di ba? Yung desire natin, our deep desire is to know God more. No? Sabi nga ni John, no, ni John the Baptist sa Bible, sabi niya, He must increase, I must decrease. Sa ibang translation, more of God, less of me. Amen? Para po, mas lalo tayong magtiwala, lumalim ang ating pananampalataya sa Diyos, makilala mo siya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya napakahalaga po, naririnig natin in a regular basis, in a daily basis, nababasa natin yung Kanyang salita. Amen? Kaya mahalaga po yung principles, yung aral ng Biblia. Sa English, ang sabi, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Sino dito yung willing to wait? Amen. Amen? No? Willing to wait. Diba minsan kapag nandun na tayo sa waiting season, yung iba naiinip, diba? Yung iba hindi na makapaghintay, kukuha na lang ng ibang option. No? Sino dito yung pila sa grocery or sa palengke, naiinip agad? Pero yung pila sa ayuda, kahit kabilang kanto, hindi na naiinip. Tama po ba? So, sabi sa English, wait upon the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. No? Hindi sa sarili mong karunungan. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Sa Kanya ka magtiwala. Be of good courage. Magpakatatag ka. Gawin mo yung assignment, yung pinapagawa ng Lord. Sundin mo yung kalooban ng Panginoong Diyos sa buhay mo while you are in the waiting season. Amen po? Magtiwala ka sa Kanya that everything will be in their perfect places, in their proper places, because God is in control. Amen. Be of good courage. Para tayo po ay maging fearless and be of good courage is to possess an inner quality that enables a person to confront danger. Ano yung quality na ito? Ano yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon? Basahin natin Isaiah 40:31. Nabasa ito kanina, no? Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala sa kay Yahweh o sa Diyos. Amen? Sino dito gusto maging malakas pa? Spiritually, yung faith mo. No? Sumigla.
Anong dapat natin gawin? Magtiwala sa Panginoon. Paano ka magtitiwala sa Panginoon? Meaning, sinusunod mo kung ano yung kalooban niya. Amen. Naniniwala ka ba? Sino mga anak dito? Amen. Amen. Sabi sa Biblia, honor your parents in the Lord. Sino nagtitiwala sa Lord na magandang gawain yun? Amen. At kapag ginawa mo yun, yung prinsipyo, yung aral ng Lord na yun, sisigla at lalakas ka. Amen. Sino dito yung kaya niya, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang kahit yung mga kaaway. Panalangin mo sila, yung mga umuusig sa'yo, yung mga naninira ng chichismis sa'yo, ipanalangin mo sila. Sino dito nagtitiwala sa Lord na magandang bagay yun? Mahirap sa ganang ating sarili. No? Pero kapag ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, meaning nagtitiwala ka sa Kanya, kaya ka nga sumusunod sa Kanya eh. Dahil nagtitiwala ka sa Kanya, sabi doon, muling lalakas. Ano yung pangako? Muling lalakas at sisigla ang lahat ng nagtitiwala kay Yahweh. Magkakaroon ng restoration. Everybody say restoration. Yung mga bagay na kahinaan mo, magiging malakas ka doon. Because you trust in the Lord. Amen. Lilipad silang tulad ng mga agila. Alam niyo ba yung mga eagles or yung mga agila? No? Hindi sila katulad ng ibang mga ibon na kapag malakas yung hangin, atras na yun eh. Pero ang agila kahit bagyo, susuungin niya yan. Kahit makapal na ulap or makapal na hangin, malakas na hangin. Ang agila, yung lakas ng bagyo, yung pakpak niya, no? Talagang diretso. Ganun po, kaya bibigyan ka ng lakas katulad ng isang agila. Ibig sabihin, fearless. No? Walang katakot-takot. No? Talagang nandoon, nakatanaw ang iyong pananaw sa Panginoon. Fearless. May tiwala ka sa Panginoon. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen. Aminin natin mga kapatid, nakakaranas tayo ng kahinaan. Nakakaranas tayo ng takot. Pero alam natin may purpose yung mga bagay na yun. Kung paiiralin natin ang ating pananampalataya, yung panghihina mo, magiging kalakasan. Alam mo ba yung kahinaan mo ngayon, pwedeng maging kalakasan ng ibang tao? When you testify about the goodness of God in your life, na nung nakaraang buhay mo, lugmok ka sa kasalanan, lugmok ka sa kasakitan, lugmok ka ng mga problema, lugmok ka sa kahinaan. Pero dahil nagtiwala ka sa Diyos, ni-restore lahat ng Panginoon, lakas at kagalingan sa buhay mo. Amen. Ganun po ang nagagawa kapag ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be of good courage. Ayan. Huwag mong sayangin yung problema. Alam ba natin maraming problema nasasayang? Bakit? Kasi wala kang natutunan. Amen? Yung problema, opportunity yan for you to go to the next level of your faith. Opportunity yan for you to upgrade, for you to grow in your faith, for you to grow in your character. Amen? Inaalaw ng Lord yung mga variety of trials for you to be fearless, para lumabas sa iyo yung kalidad, yung quality na nilagay sa iyo ng Panginoon, yung courage. Alam ng Lord, may tapang sa loob mo. Gusto ng Lord lumabas yun, may katatagan sa loob mo. Paano mangyayari yun? Iaalaw ng Panginoon. Variety of trials, variety of fear, or yung mga bagay na hindi mo maintindihan. Nang sa gayon, pag nagtiwala ka sa Panginoon, lalabas yung good courage. Amen. Kaya sabi doon, those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Amen. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ito po ang tinatawag na unshakable faith. Everybody say unshakable. Sinabing unshakable, kahit anong magnitude ng lindol, hindi magigiba yan. Amen. Sabi nga sa Biblia, dahil ang pundasyon ng iyong buhay, ng iyong pananampalataya ay ang Panginoong Jesus.
He is the rock of our salvation. He is the chief cornerstone. Amen. Siya yung matibay na sandigan. Siya yung sinasabi sa Biblia, may dalawang klaseng tao nagtayo ng kanyang bahay. Yung isa, sa buhangin niya itinayo, yung isa doon sa bato, doon sa solid rock. No? Ang sabi ng Panginoon doon, dalawang klase lang ng tao sa mundo. Yung isa'y hangal, yung isa'y matalino. Nasaan ka doon? Para sa ibang mga tao, kahangalan ang manampalataya ka sa Diyos. Para sa ibang tao, kahangalan o kahinaan, no? Ang magtiwala ka sa Diyos. Pero alam niyo kung ano yung totoo? Ikaw ay matalino kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos. Amen. Bakit matalino? Kasi alam mo na hindi ka Diyos. Alam mo na merong lumikha. Kung titignan mo yung creation ng Panginoon, no? If we were gonna talk about yung alignment of the planets, science na tayo ngayon, no? Yung orbit niyan, kapag meron lang konting diferensyang nangyari, kagulo na ang galaxy. Amen. Why do you think it is in order? Because there is a God who holds the universe. Amen. Nung araw, ang pag-aakala ng mga unang tao, ang mundo ay flat, di ba? Pero na-discover ang mundo pala ay sphere, no? Or globe. No? So, bakit in order lahat? Ang sabi, di ba sa siyensya, yung Earth, pang ilang planet ang Earth from the Sun? Sige nga. Ang galing. Pangatlo, no? So, sabi doon, konting lapit lang ng Earth sa Sun, yung magkaroon lang ng disorder, no, yung difference, no, yung distance ng Earth sa Sun, konting lapit lang, sunog tayong lahat. Konting layo lang, yellow tayo lahat. Frozen tayo lahat. Why do you think the world is still existing? Because there's a God who holds the earth. So, kanino ka magtitiwala ngayon? At mas pinatunayan pa ng Diyos. Alam mo kung ano nangyari? Diyos nagkatawang tao. Ang bugtong na anak ng Ama. Walang iba kundi ang Berbo, ang Mesaya, ang Panginoong Kristo. Amen. Namuhay na bilang alipin ng kautusan. Sinunod lahat ng batas ng Mosaic Law. Tinupad ang batas para makalaya ang mga tao. At tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Ano ang ebidensya? Na siya'y Diyos, siya'y muling nabuhay mula sa mga patay. Hindi ka ba magtitiwala doon? No? Yung tao nabuhay na mag-uli, tapos nagsalita, syempre, magtitiwala ka talaga sa lahat ng sasabihin niya. Kasi alam mong may kapangyarihan Diyos. Amen po. Kaya be of good courage. Don't be afraid of your fear. No? Use it to produce courage. Use your fear para mas maging matapang ka pa. Huwag kang magpapatalo, sabihin mo. Huwag kang magpapatalo sa takot mo. Sabihin mo sa katabi mo. Yes. Huh? Because God is in control. No? You must have courage. No? Magpakatapang ka. This is a command from the Lord. You must have an unshakable faith. Unshakable courage is only possible for those people who know the Lord. Amen. Yung mga hindi natitinag na tao, kahit anong problema, takot, o pag-aalala ang dumating sa buhay niya, yun yung mga tao merong totoong pananampalataya sa Diyos. Amen. Yun ang gustong makita ng Diyos sa atin. Yun ang gustong mailabas, no, ng Diyos sa atin. Kaya minsan inaalaw niya ang iba't ibang klaseng problema. At the very beginning, sabi doon sa Psalm, no, the Lord is my light and my salvation. Let's read Psalm
27 verse 1. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Ito po ay awit ni Haring David. No? Ito po ay inawit ni Haring David. Isinulat niya. Ito ay prayer din niya. Amen? Sabi niya, si Yahweh, ang Diyos, ang ilaw ko at kaligtasan. Anong purpose ng ilaw? Para makita mo ng maigi. Everybody say clarity. Clarity. Amen. Para makita mo kapag may dumating na pagsubok at problema, maliwanag na maliwanag sa iyo ang purpose nun. Amen? Hindi ka nagtataka, hindi ka talaga nasishaken kasi nga merong liwanag sa buhay mo. Merong Panginoon sa buhay mo na nagsasabi, anak, consider it pure joy when you undergo variety of trials. Anak, magalak ka pa kung ikaw ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok. No? Sapagkat it will produce maturity and courage in your life. Sino gusto dito yung mag-grow pa sa kanyang pananampalataya? Amen. Make the Lord the light of your life. Paano mangyayari yun? Na siya ang liwanag ng buhay mo. Ang sabi po sa Biblia, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung aral ng Lord, yun yung sundin mo, yun yung lakaran mo. Diba? Sa pagpapamilya, how you manage your family, it is written, recorded in the Bible. Sa mga anak, how do you honor your parents? How do you honor your mentors, your teachers? No? So lahat po yan, kapag ating pong ginawang ilaw ang Panginoong Diyos, magliliwanag po tayo at makikita ng mga tao sa paligid natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya sabi, siya ang ating kaligtasan. Sino ba ang ating katatakutan? Kapatid, have you identified your fear? What do you fear? Or ano ang kinatatakutan mo? Mawalan ng pera, pastor. Takot na takot po akong mawalan ng pera. Exam. Takot ako sa exam. Ayan, yung mga bata, no? So, yun eh, di ba? So, alam mo na, kapag mainit yung ulo, ay, walang pera. Di ba? Pero, kahit walang pera, pag may pananampalataya ka, magkakapera ka? Yes. Bakit? God will lead you in a resources. No? Pag sinabing God is our provider, hindi naman yan ibabagsak ng Lord yung... No? God wants you to work. God wants to work with you. Amen? Hindi naman tayo yung... ayaw ng Lord nung tamad eh. Sino tamad dito? Hindi ako. Gusto ng Panginoon, productive ka eh. Diba? Gusto ng Panginoon, productive ka kasi para makita sa buhay mo na talagang responsible ka, productive ka, ino-honor mo ang Panginoon. Amen? At fearless ka. Alam mo ba kapag responsible ka, productive ka, connected na yun sa pagiging fearless mo? Amen? Naalala niyo yung parable of the talents? Yung tamad, anong ginawa niya doon sa talent na binigay ng Lord? Binaon. Ano yung dahilan niya? Natakot po ako eh. Yung mga tamad, connected yan, lagi takot yan. Pero kapag responsible ka, may Diyos ka, may tiwala ka sa Diyos, ginagawa mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon, you are productive, your character is developed, no? You are fearless. Amen? You are fearless. Hindi kayo umaasa sa mga instant. Diba? Instant millionaire, instant ganyan, no? Kasi yun yung gusto ng tao, yung instant. Pero ang gusto ng Lord, gusto niyang maranasan mo step by step yung kanyang kapangyarihan. Gusto kanyang turuan.
Amen? Step by step on how to be fearless. The question is, are you willing to learn the principles of God? Amen? At kapag iyon ay natutunan mo, niyakap mo, He is your light, His Word. Jesus is the light of your life. And He is your salvation. Ngayon, meron ka pa kayang katatakutan? Sabi ni Haring David, sino ang aking katatakutan? No? Alam nyo, kahit si Haring David, nung kahit di pa siya hari noon, bago niya kaharapin si Goliath, no? Alam niya na yung principle na ito. Na ang Diyos ang kanyang pinagkakatiwalaan. No? Na kahit siya ay shepherd boy, no, na hindi naman siya talagang warrior, no, pero spiritually warrior siya, fearless siya. Kinakaharap niya nga yung mga leon, yung mga oso, 'di ba, para protektahan yung mga tupa, to protect the flock. So alam ni David yung principle of trusting the Lord. Alam niya yung salitang courage. Sabihin nga natin ulit yun, courage. Yan. O katatagan, katapangan. Alam ni David yon. Kaya nga, nung si Goliath, nilait niya ang Israel, no, na mahihina kayo, walang kwenta ang Diyos nyo, binastos ni Goliath, no. Talaga si David, hindi pumayag eh. Amen. Talagang kinaharap niya yon. Despite of his physical attributes, di ba? Ano ba si David? Patpatid. No? May dalang cheese bread. Ang dala lang yung cheese bread eh, tinapay eh. Di ba? As madungis, teenager siya nun eh. The Bible scholar says he was around like 15 to 18 years old lang nun. Tapos ang kakaharapin niya si Goliath, almost 10 feet. 10 feet ah. No? Wala kang makikitang tao 10 feet ngayon, kahit sa NBA wala. No? Pero yun yung si Goliath, sabi rin sa Biblia. No, pero kinaharap yon ni David. Bakit? Sabi niya, nagtitiwala siya sa Diyos na kaya niyang pabagsakin yung higante niya. Amen. Sabi niya, sino pa ang aking katatakutan? Kung ang Diyos ang liwanag ko, kung ang Diyos ang kaligtasan ko, sino ang aking katatakutan? Kung ang pananampalataya mo, ang relasyon mo sa Diyos ay talagang intimate, ibig sabihin niyo talagang kilala mo siya. That He will never leave you, He will never fail you. Nakilala mo siya. Nabibigyan ka niya ng paraan upang maresolba ang lahat ng mga problema. Kilala mo siya. Sino ang katatakutan mo? Kung kilala mo talaga ang Diyos. You can face any kinds of problems, trials. No? Dumaraan sa atin yung ating mga kahinaan. Mapapropeta nung sa Old Testament, mapahari, no? Dumaraan yung talagang kahinaan. Amen? Meron nga depression si Propeta Elijah. Pero dahil meron silang Diyos sa buhay nila, nagkakaroon talaga ng panibagong lakas, kagalingan, at talagang tagumpay sa buhay nila. Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Pag sinabing muog ng aking buhay, anong ibig sabihin nun? Stronghold. Matibay ito. Amen? Everybody say stronghold. Stronghold. No? Talagang hindi mo yan maaalis kaagad-agad eh. Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? No? Kaya sabi ko sa inyo kanina, kapatid, ano ba ang kinatatakutan mo? Takot kang magkasakit. Amen? Aminin natin sa Diyos yan, no? Kung tayong magkasakit, takot kang mawala ng trabaho, pera, o bumagsak ang negosyo. Takot ka, syempre, magkasakit yung pamilya mo o mga anak mo. Takot ka, baka magka-pandemic na naman, sumabog yung bulkan. No? Daming nakakatakot, daming inaalala ng mga tao. Pero ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Anak, if you will make me your light and your salvation, if you will put your trust in me, your faith in me, you will be fearless. Yan ang pangako ng Panginoon. Sino dito gusto matupad yung pangako na yun sa kanyang buhay? Amen. The question is, who is Jesus to you? Amen. He's your Savior. No? Si Jesus ba ay parang genie lang for emergency use only? Si Jesus ba para sa iyo, He is just the last resort?
No? The last option, na kapag wala na akong magawa, saka lang ako pupunta sa Kanya. Yun ba siya sa'yo? O katulad ni David, sinasabi mo, ikaw o Diyos ang aking liwanag sa gitna ng aking kadiliman. Kapag may dilim na dumadaan sa aking pamilya, kapag may kadiliman o darkness or fear na lumulukog sa buhay ko, Lord, ikaw ang liwanag ko. Sino dito yung gano'n? Lord, ikaw ang kaligtasan ko, na kaya mo akong iligtas sa sitwasyon na ito, kaya mo akong baguhin, magkaroon ng transformation sa aming pamilya, no? At ikaw ang aking muo, hindi ako matitina. Amen. Yun po ang sinasabi sa atin, be of good courage. In the face of any threat, no? Yung mga takot, yung mga banta sa buhay mo, no? We can be of good courage because the Lord Himself is with us. Sino naniniwala dito sinasamahan siya ng Panginoon? Sino naniniwala dito kasama mo ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo? Sino naniniwala dito kasama niya ang Panginoon? Yes. No? Paano ka makakasiguro na talagang kasama mo ang Panginoon? Is it by just saying, oy, kasama ko ang Lord, ah? Ganun lang ba yun? No? Sa Biblia po, yung mga taong sinasamahan ng Panginoon ay yung mga taong may tiwala sa Kanya. Yung mga taong sinasamahan ng Panginoon ay yung mga taong may pagsunod, may desire ng kumilala sa Kanya. Yung mga taong alam niya ang posisyon niya sa buhay na hindi siya ang mataas, kundi ang Diyos ang mataas. Yun yung sinasamahan ng Diyos. Amen? At kapag sinamahan ka ng Diyos, kapatid, iba ka. Amen. You are more than conqueror. Amen. Magtatagumpay ka. And He is worthy of our trust. No? No darkness is impenetrable, no suffering so painful, no evil so frightful, and no enemy so fierce as to disturb the confidence of the one who has God for his light and for the Lord for his salvation. Amen. Yun nga lang, minsan kapag inaatake ka na, no, ng kaaway, ng subok ng kadiliman, amen, maraming schemes yan di ba? Sa social media, mga influencers, minsan gagamitin pa yung mahal mo sa buhay, di ba? Para talagang mapagdudahan mo ang Panginoon no? May argumento si Satanas sa iyo na, tignan mo na, di ba? Kasi ikaw, Bible study ka pa, nag-praise and worship ka pa, sabi ko sa iyo Di ba may ganyang argumento Pero kung kilala mo talaga ang Panginoon, pinanghahawakan mo ang kanyang salita, at yun ang sandata mo. Sabi nga po sa Biblia, the sword of the Spirit, which is the Word of God. No? That darkness, that doubt sa buhay mo ay mawawala. Mapagtatagumpayan. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos. No? Ganun po yan mga kapatid. Sino nakakapansin dito na habang palapit ka ng relationship mo sa Panginoon, parang biglang dumami yung problema? Sino nakaranas ng gano'n? Diba? Na Lord, nung hindi pa kita kilala, hindi pa talaga yung malalim yung relationship ko sa'yo, parang okay naman ako nun Alam mo kung bakit? Oo, kasi kakampi ka pa nila Pero ngayon, you're one of the target. Why? Because you are now a child of God. But sabi ng Panginoon, you are not aiming for victory dahil matagal nang nagtagumpay ang Panginoon. Pinagtagumpayan niya na yung sa krus, pinatunayan niya na maging kamatayan, kaya niyang mapagtagumpayan. Amen? Kung yung kamatayan na pagtagumpayan ng Panginoon, sa tingin mo hindi kayang resolbahin ng Panginoon yung problema mo? Sabi ng Panginoon, nasa krus siya, it is finished. Sabi niya sa Ama. Ano yung it is finished? It's all over.
No? Lahat ng sumpa, lahat ng kasalanan, idinagan na sa Kanya. He was the Lamb of God who takes away the sins of the world. Amen. That's why you now have courage. You are now fearless because you know Jesus sacrificed for you. And you, as you receive that sacrifice, as you receive the Word of God, you now have courage. Amen. You now have trust in the Lord. Amen. Kaya sabi doon, mga kapatid, confidence. Everybody say confidence. Confidence. Yan. Minsan nawawala yung kumpiyansa natin sa buhay, ano? Bakit? Kasi nakatingin ka sa sarili mo. Amen? Nakatingin ka. Kapag tumingin ka sa sarili mo, talagang imperfect ka. Amen? Hindi tayo perfecto. Pero pag nagtiwala ka at tumingin ka doon sa perfecto Diyos na ating kinikilala, you can face any fear, any trials, any problems in your life. No? Na may mga bagay na out of your control, but God is in control. Believers, how many believers this morning? Amen. Palapak nga sa Panginoon yung mga sumasampalataya sa Kanya. Hallelujah. No? Believers can be of good courage and not be afraid because the Lord is the stronghold of their lives. Deuteronomy 31 verse 6, sabi doon, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Amen. Pero bakit minsan, no, nararanasan ng mga tao na parang iniwan sila ng Diyos? Amen? Sino nakaranas doon na parang, asan ba si Lord? Parang gano'n, no? Alam niyo po ba ang totoo, mga kapatid? Hindi nangiiwan ng Panginoon. Actually, tayo yung nangiiwan sa Panginoon. Amen. Naaalala mo lang siya kapag kagipitan na. Iniwan mo ang Panginoon eh. No? Pero, gayon pa man, ang Panginoon, lagi kanyang tinatawag, lagi kanyang pinaalalahanan through the people around you. The Lord your God goes with you. No? And kahit yung mga unang tao, propeta, hari, the same reassurance was given to King David, to King Solomon. No? Basahin natin 1 Chronicles 22:13. No? 1 Chronicles 22:13. Yung mga servants ng Panginoon throughout the Bible, meron pong pangako at same. Yung pangako, sabi doon, magtatagumpay ka. Sabi mo sa katabi mo, magtatagumpay ka. Praise God. Hallelujah. Magtatagumpay ka kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntuning binigay ni Yahweh kay Moses para sa Israel. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot ni panghinaan man ng loob. Parehas po ba yung sinabi sa panahon ni Moses? Amen. It is the same. Parehas din sinasabi ng Panginoon sa panahon natin ngayon. No? Magtatagumpay ka. Sino naniniwala dito magtatagumpay siya sa buhay? Amen. Alam niyo po, when I was around 15 or 16, wala nga na po akong pag-asa noon. Because we are broken family, di ba? Talagang wala, lugmok sa hirap, di ba? Walang kuryente, walang tubig sa bahay. No? Zero lahat, walang makain. No? Ano, meron lang kami ng mga panahon na yun. Narinig ko yung Word of God. Meron lang ako ng pananampalataya. Amen. At narinig ko to eh. Sinabi ng Panginoon. Sipin mo, on that situation, di ba? Around 16 years old ako noon, sabi ng Lord, magtatagumpay ka. Lord, paano man naman ako magtatagumpay? Eh, wala naman akong kaya. Wala akong kakayahan. Paano ba magtatagumpay nito? Wala kaming pambaaral. Wala kaming ganito. Diba? Anong sabi ng Panginoon? Anong meron ka? Faith.
And that faith is enough for you to overcome, for you to be victorious. Amen? At nakita ko doon yung pangako ng Panginoon. Unti-unti, nagkaroon ng paraan para magtagumpay. Kaya talagang naniniwala ko, God will always make a way. Yung akala mo wala ng paraan, meron pa pala. Yun ang akala mo. Amen? Lord, di na maayos tong pamilya namin. Wasak na ito. Maghiwa-hiwalay na kami. No? But God's divine intervention will prevail, mga kapatid. Paano ka magtatagumpay? Kung, yan, dyan tayo nagkakaiba-iba eh. Pag sinabing kung susundin mong mabuti ang mga utos at tuntunin binigay ni Yahweh kay Moses para sa Israel. Alam niyo po sa Bible, almost all the promises of God merong condition. Everybody say condition. Condition. Alam ba kung bakit may condition? Kasi kung walang kondisyon, pag binigay yung pangako sa iyo, baka hindi mo kayanin. Amen? No? So, kumbaga sa pera, yung bata ba na 7 years old, kaya niya na bang i-handle yung 100,000? Alam niya na ba kung paano gamitin yon? No. He needs to grow. He needs to be matured enough to handle, to manage. Amen po? So, sabi doon, susundin mong mabuti. Pag sinabing susundin mong mabuti, wala kang i-skip or ibig sabihin, wala kang reservation. No? Na Lord, ito lang muna ha. Ito sa linggong ito lang muna ang susundin ko. Yung the rest next week na lang. Hindi po yun ganoon. Kung gusto mo talaga magtagumpay, ang sabi doon, susundin mong mabuti ang mga utos at tuntunin. Pag sinabi pong mga utos at tuntunin, yung principles, yung aral ng Diyos, kung paano ka magtatagumpay. 2 Samuel 10:12. Sabi kay David, sabi sa bayang Israel, magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang loob sa paglaban alang-alang sa bayan at sa mga lungsod ng ating Diyos. At mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Huh? Magpakatatag ka, magpakatapang ka. No? So, way back 14 years ago, muntikan na po talagang magkahiwa-hiwalay kami magkakapatid, no? Pinagpaplanuhan na yung iba pupunta doon sa Samar, kukunin doon ng lolo, yung sa mga kamag-anak, no? Pero nung time na po yon, ang nangyari po, nagbigay po ng paraan ng Panginoon. Amen. At young age, binigyan kami ng means para mag-survive. Everybody say survive. Ayan. Mag-survive. Bago yung victory, kailangan mo muna mag-survive. Amen? Sino naniniwala dito? No? Pararaanin ka muna ng Panginoon dun sa survival mode. Yan, dyan ka niya talaga tuturuan. Sige anak, mag-survive ka. Kaya mo yan. Magpakatapang kayo. Amen? Magpakatatag kayo. Huwag kayong matakot. No? Talagang nandoon yung sakripisyo. And then comes yung meron pong ginamit na tao ang Panginoon para po makatulong sa amin. At yun nga po, ako po ay nag-umpisang magtrabaho na. Amen? When I was around 19 or 20 years old. No? Nung isang taon lang po yun. Amen? So mga ganun po. At talagang ang Panginoon, tinuruan ka step by step, na magtiyaga. Sino dito yung gusto matutong magtiyaga? Kapatid, idadaan ka ng Panginoon dyan sa sacrificial and survival mo. Pagtiyaga. And it will produce maturity. It will produce fearless, unshakable faith, no, sa iyong buhay. Amen. Kaya sabi doon, magpakatapang kayo. Lakasan ninyo ang loob sa paglaban. Amen. Ano ba yung mga laban natin sa buhay? Yan. Sino dito yung may laban financially? Laban. No?
O naglalaban-laban kayo sa bahay dahil sa pera? Tama ba? No? Madaming kalaban eh, no? Yung mga bills, di ba? Mga laban yan eh. Sabi ng Lord, magpakatatag kayo, magpakatapang kayo. Tuturuan ko kayo, basta't sundin niyo mabuti yung mga tuntunin, yung mga utos ko. So, binigyan ako ng trabaho ng Panginoon. No? I was around 19 to 20 years old, no? So, hindi man ganun kalakihan yung sweldo, nakatulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. No? So, si Camille, nag-aaral sa Kamsu, si Celine, medyo sosyal, nag-aaral doon sa Lyceum, sa tulong din ng ibang mga ginamit ng Panginoon, kasama na yung church, kasama na ibang mga kamag-anak, nakatapos yung mga kapatid ko. Amen? And then, pagkatapos, bago pa naman sila magkatapos, may naghihintay na agad ng trabaho sa kanila. Amen. At yung utang namin, na talagang laban-laban, sa pamilya namin, nabayaran lahat. At nagsimula yun nung narinig namin ng Panginoon na magpakatapang kayo. Sipin mo, mababayaran mo ba, maisip mo bang mabayaran yung 6 digits, no? Hindi lang yung 100,000, over and over and over pa yun eh. No? Pero dahil may tiwala ka sa Diyos, anong sabi doon sa Samuel? Magtatagumpay ka. Sa Chronicles, anong sabi doon? Magtatagumpay ka. No? Ganun po yun mga kapatid. Kapag meron tayong tiwala sa Panginoon, mawawala yung takot. Kasi had lang yung takot para magtagumpay kayo. So tuturuan ka ng Lord magtiwala sa Kanya. At nangyari po noon, no, may trabaho na yung dalawa, si Camille at si Celine. So tatlo na kami katrabaho, amen? Ika nga, may nabasa ako, 1 income, you can survive. 2 income, you can have security. Multiple income is freedom. So pinalaya kami ng Lord sa mga utang. Amen? Wala pa akong asawa nun, single ako nun. No? At dumating yung blessing. Nung ready na, no, sabi ng Panginoon, do not be afraid to take Shena as your wife. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Wala akong katakot-takot. Niyaya ko siyang magpakasal. Kasi ready na ako financially, ready na kami emotionally. Amen? 4 years po kami noon, magka-boyfriend and girlfriend. No? 4 years bago po kami kasal. Now, we are nearing 5 years wedding anniversary. Amen? Ganun po yun. Magtatagumpay ka. Amen? At bago po kami, yung taon na yun, 2021, no, bagong kasal, hindi po hinayaan ng Panginoon na wala kaming bahay. No? Gumawa ang Lord ng paraan para magkabahay kami. Amen. Magtatagumpay ka. Hallelujah. Nakapag-accumulate po kami ng bahay dyan po sa Greenside. No? At corner lot pa po. Amen. Wala po sa guni-guni ko noon. Kung nung 16 years old ko, kaya ba namin yun? May magkakaroon ba kami ng gano'n? Or mga gano'n? Wala po. Pero dahil sa sabi ng Panginoon, magtatagumpay ka. Kung susundin mong mabuti ang mga utos ko, mawawala yung takot, magiging matapang ka, magpakatatag ka. And God promoted me as a supervisor, as well as my siblings. God promoted us. Hindi po galing sa amin yun, galing lahat po yun sa Diyos. Kaya lahat po ngayon, dapat talaga ibigay natin, ibalik natin sa Panginoon. Because all blessings came from Him. Kaya kasama na yung pagkawala ng takot, galing lahat yung sa Diyos. Yung tapang mong yan, hindi yan galing sa'yo, galing yan sa Panginoon. Kaya kapag nariyan na yan, sabi, magtatagumpay ka. No? Tuntunin ibinigay ni Yahweh kay Moses para sa Israel. Magpakatatag ka, sabi ng Panginoon. Despite of all fears, all sacrifice, no, yung paghihirap, no, matatapos din lahat yan because I am with you. Amen? Kaya mga kapatid, it's just a matter of time. Makikita ko itong mga kabataan ito, magiging professional sila lahat, and they will advance the kingdom of God wherever they are.
mo lang, kabataan, mga kabataan, no? Sundin mong mabuti ang aral ng Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya. No? Kapag natatakot ka, manalangin ka, ipagkatiwala mo sa Lord. Amen? Kapag may problema, lapit ka agad sa Panginoon. Huwag mo siyang gawing last resort. Huwag mo siyang gawing last option. Amen? Because God knows best. He is after your best interest. No? Akala mo, alam mo yung mabuti para sa iyo, nagkakamali ka. Mas alam ng Diyos yung mabuti para sa iyo at sa pamilya mo. No? Last verses na lamang po, mga kapatid. Ito rin po yung saying na sinabi sa Acts chapter 23 verse 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo, kay Apostol Paul. Sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangan magpatotoo ka rin sa Roma. Amen? Isipin mo, kakaharapin niya si Cesar. Diba? At alam niyo po ba, katakot-takot na mga pagsubok yung dinaanan ni Pablo para makapunta siya doon sa pinapapunta sa kanya ng Lord. No? Nawasak yung kanyang sinasakyan, di ba? 3 beses, nakagat pa siya ng ahas, iba't ibang klaseng bagyo. Pero, nagpatinag ba si Apostol Pablo? Hindi. Dahil narinig niya ang salita ng Lord, lakasan mo ang iyong loob. Amen? Lakasan mo ang iyong loob. Sasamahan ka ng Panginoon. Kaya mga kapatid, be of good courage because the Lord is with you. He is our security. Amen? Who is your security? Jesus! Bakit ka naniniwalang may magandang mangyayari sa iyong kinabukasan? Because you are secured in Jesus. Amen? You need not to be afraid of sudden disaster or destruction na pwedeng mangyari, na pwedeng gawin ng mga masasamang tao. Huwag kang matakot. No? Yung iba talaga, no, nanonood ng balita, talagang high blood eh. Bakit? Diba? Nabalitaan niya, isang natutulog na pamilya, diba? Minasakir, ninakawan na, minasakir pa. Ano ka nga naman makakatulog nun? Pero dahil alam mong may Diyos ka na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, kaya mong makatulog ng mahimig sa gabi in your Father's arms. Amen. In God's arms. Because you know your life is entrusted in the Lord. Kaya mga kapatid, what is the worst that the world can throw at us? Ano ba ang magagawa ng mundo sa atin? Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 5:1. No? Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1, ang sabi doon ni Apostle Paul, the earthly tent we live in is destroyed. Even if we die, we have a building. Sabi doon, alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, itong katawan na ito, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Amen? Alam natin lahat ng bagay dito sa mundo temporary, lahat lilipas. Pero ano ang hindi lilipas? Yung tahanang inihanda ng Diyos sa iyo doon sa kanyang kaharian. Sabi ni Apostle Paul, kahit ano pang mangyari, hindi matitinag ang aking pananampalataya. Dahil ako ay nakatuon doon sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa akin. Amen? Whatever happens in this world, we should be of good courage because eternal life in heaven awaits those who are in Jesus Christ. No? Last verse na po, 1 John chapter 2, 24 to 25. Pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig nyo sa simula pa. Amen. Ingatan mo yung salita ng Diyos sa puso mo. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama, sa Diyos. At ito naman ang pangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. And it will be eternally blessed and happy, mga kapatid, kapag talagang binulay-bulay natin ang salita ng Panginoon. I want to invite you to stand, mga kapatid. And this
this time